sino tayo kay Kristo? Who am I o who are we in Christ? Yan. At sa akin pong reflection sa mga kapitulo niyan, ito po aking nabubuod actually para sa buong aklat ng Efeso. So ating pong basahin, and go. Ang bawat taong nakipag-isa na kay Kristo ay nagtataglay at maranasan ang mga espiritual na pagpapala ng Diyos at nararapat na namumuhay ng ayon sa inaasahan ng Diyos sa pagkatawag bilang kanyang anak, disipulo at lingkod. Yan. Okay? So dyan po nakapaloob ang ating mensahe sa umagang ito. Sa pasimula po, pagbati, ang makikita natin kay Pablo at kuhagin po doon ay babanggitin ko yung ilang mga sabi natin background para sa pagkasulat ng aklat na yan. No? Una, sabi ko dyan, si Pablo na apostol ni Kristo Jesus. Ibig sabihin siya po ang author, siya ang sumulat. Nakasulat mismo. At siya po ay pinatutuhanan din ng mga naunang mga tinatawag na church fathers, yung mga after ng mga alagad, mga apostol, namatay na sila. May mga, siyempre, mga naging disciple nila na gumagawa rin ng kanilang sariling aklat. Bagamat hindi napasama sa Bible, pero kanila po yung pinatutuhanan na si Pablo ang sumulat niya, ang aklat niyan, ng sulat sa mga taga-Efeso. No? At halimbawa, ang mga pangunahin po, si Polycarp, si Origen, yan po pagka kayo nag-aral sa Bible School, mababanggit po yung mga pangalan yan, mga tinatag, mga naunang mga mananampalataya din pagkatapos ng mga unang alagad, no? At asa po dyan ay sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. So, maliwanag po kay Apostol Pablo na yung kanyang pagiging apostol, pagkatawag bilang apostol ay buhat sa kalooban ng Diyos. At nababanggit natin kung paano na-encounter niya ang Panginoon Jesus, di ba? Na talagang siya ay personally ginawag ng ating Panginoon para maging lingkod niya. Ganun din naman, ang recipients naman ay sa mga banal na nangasa Efeso at sa mga tapat kay Kristo Jesus. Yun naman ang ina-addressan. Pero ayon po sa mga pag-aaral, doon daw po sa mga lumang manuscripts, yung mga una-una pa, hindi daw nakalagay yung nangasa Efeso. Dahil ang sinasabi nila, sa totoo, ang sulat nito ay general treatise, parang circular letter. Doon lalo na sa nagsimula po sa Laodicea, na yung po lugar na yun, tinatawag na yung present-day Turkey, yung modern Turkey, no? Yung po yung Asia Minor, na nung panahon yun, no? Ngayon yung modern Turkey. Good morning po. At gayon, sa mga tapat kay Kristo Jesus, So, ngayon, dahil ang Ephesus po noon ay prominent na lugar doon sa Asia Minor o sa Turkey ngayon, kaya later on, parang inad na lang yun sa mga taga-Efeso. Although parang din naman talaga sa kanila kasi kabilang sila sa lugar na yun. Pero yan ay hindi lang para sa mga taga-Efeso. Akahin niyo po, sabihin, kundi para sa lahat na nandoon sa iniikutan ng sulat na yan, sa Asia Minor. At kasama yung Laodicea, yung ibang mga churches na binanggit sa Revelation, Philadelphia, ganyan, yung mga Efeso, Smyrna, yung mga ganyan po, Kaya, yun po ang background niyan. So, hindi lang talaga para sa Efeso, pero dahil sa kanilang huling na pasulat, kaya nilagay na para sa mga taga-Efeso as reference natin. Yan po ang pagbati ni Pablo at sumayin niyo naman ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Palagi niyang pagbatiyan. Parang blessing, di ba? Pagka tayo sumusulat, sabihin natin, sana dumating ang sulat nito sa iyo na ikaw ay nasa mabuting kalagayan. Walang sakit, kumain na. At kung ano ba yan, So parang gano'n lang po, sulat nga po yan. Pero ano po ba ang layunin ng pagkasulat ng aklat na iyan? So ano po ang layunin ng sulat? Mapapansin po natin kung mababasa niyo muli na ipinapahayag ni Apostol Pablo sa panalangin. May mga panalangin po dyan
sa unang kapitulo ang kanyang naisin na malaman ng bawat Kristiyano kung ano, una, ang pag-asa ng pagkatawag ng Diyos. The hope of God's calling. Diba? And then, ang maluwalhating kayamanan ng mana ng mga banal kay Kristo. So, meron po tayong mana. Hindi pa lang natin masyadong napapansin ngayon, pero yan po ay meron tinatawag tayong mamunahin at mga kayamanan po yun na panlangit. So, yun po yung mga references. And then, ano ang dakilang kapangyarihan ng Diyos sa mga sumasampalataya? So, na maaaring maranasan natin habang tayo nabubuhay pa. Marahil kanina, habang binabasa natin yung tubo ng pagbasa, kung napapansin niyo ba, yung parang napaka-grand na mga pananalita doon, parang out of this world na mga realities ang binabanggit. Tunay po, dahil yun po ay paggaling sa Diyos. Pero kahit ang tingin natin out of this world, tunay po na nangyayari yun sa mundo ito. At nakakailangan lang po yung ating ikang seryoso, pagkilala at pag-aaral para talaga maging totoo sa atin. Para hindi lang po tayo talaga tagadalo sa church na parang naging religious tayo, religious people. At hindi talaga yung mga nakakaranas sa pagiging personal na anak ng Diyos, disipulo niya at lingkod niya. Yun po yung binabanggit natin kanina. So yun po yung layunin. Kasama rin sa layunin sa sulat, siyempre, sa huling 3 kapitulo, yun po yung next week nating tatalakayin, ay yung pinahayag naman niya ang mga inaasahan ng Diyos para sa kanyang mga tinawag. So may mga pagpapala siya, pero meron din siya expectation sa atin. Kaya sumulat siya upang, una, ipaalala ang kanilang mga spiritual na kaloob kay Kristo. Spiritual blessings or spiritual gifts. So meron pong pinagkaloob sa atin ng Diyos ng mga kakayanan. And then, ipamanhig sa mga Kristiyano na, sabi po sa verse 4, chapter 4, verse 1, kayo'y magsilakad ng nararapat sapagkat tawag na sa inyo'y itinawag. Walk worthy of God's calling to which you were called. So may expectation po ang Diyos. Hindi lang siya nagpala, merong responsibilidad na akaakibat sa atin yung kanyang mga kaloob. I hope nakuha niyo po yung sense ng layunin na pagkasulat ni Apostol Pablo. At ayon po sa maraming nag-aaral ng Epeso, ito po ang masasabing pinakasusing talata o key verse o theme verse. At sana ito po ay masaulo ninyo at mabigkas ninyo sa mga pag-relate natin. Epeso 1:3. Basahin ulit natin. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo na siya ang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan kay Kristo. Yan po ang sinasabi kong parang realidad na maaaring hindi pa masyado natin nakukomprehend. Pero po ang sinasabi, yan po ang deklarasyon ng salita ng Diyos. Tayo po na mga nakipag-isa natin, Kristo, ay may mga spiritual na pagpapala, spiritual blessings na tinataglay. At yun po, siyempre, sa sangkalangitan, kay Kristo, dahil si Kristo ay nasa sangkalangitan, nasa langit tayo ay kanyang katawan. Siya ang ulo. Kaya, hindi naman pwede maghiwalay ang ulo at katawan. Tama? Kaya ibig sabihin, nararanasan natin ang mga blessing ngayon na kaakibat sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At kung paano yun po ang ating patuloy na pinag-aaralan. Okay? So yan po, primarily ang ilang background. So tingnan na po natin ang overview po. Ang ating mga kayamanan kay Kristo. Mula po yan sa chapter 1 hanggang chapter 3. So yun po yung cover niya, yung mga our riches in Christ. So ito po ay outline. Una, tinalakay mo doon yung mga tinataglay natin kay Kristo. Sa chapter 3, chapter 1, verses 3 to 14. Yung po mga binasa natin kanina,
na iba't ibang mga spiritual na kaloob at kalagayan natin. No? Mamula sa Ama, ang una, sa verses 4 to 6. Banggitin ko lang po yung ilan doon. No? Ayon sa pagkapili niya sa atin, so tayo po ay pinili ng Diyos Ama. At ang pagkapili pang iyon, kung yun ay bago itatag ang sanlibutan. Yun, so pinili na tayo ng Diyos. Pero take note po, pinili niya sa atin sa Kanya, kay Kristo. Tayo pinili ng Diyos. Commonly, ang pagkaturo po dito ng iba, pagkaunawa, ay parang individual, kahit wala pa tayo, pinili na tayo ng Diyos. Yun din ang pagkaunawa ko noon. Wala ka pa sa existence. Pero, sa akin po patuloy na pag-aaral, ang talagang pinili po ng Diyos ay si Kristo. Siya po ang elect one. At dahil siya lang naman po ang nandoon na bago pa itatagan sa libutan. Tama? Wala po tayo noon. Okay? Pero, ang ibig sabihin, pinili ng Diyos si Kristo dahil in time, yung mga mapapakay Kristo sa panahon, sila yung kasama sa mga pinili sa Kanya. Nakuha mo ibig sabihin, meron po pagkapili pero kay Kristo. Hindi po, ayun ba kasi, hindi na binabanggit yung kay Kristo. Tayo pinili na ng Diyos. Wala pa anong likay na sanlibutan. I think that's not right. Kay Kristo, siya po ang pinili. At kung ikaw ay na kay Kristo ngayon, kasama ka doon sa mga napili na ng Diyos. Kaya in time po tayo napapasama. Hindi nung before the world began. Dahil si Jesus Christ na po ang natutuon. Okay? At dahil may condition po yung pagkasama kay Kristo. Yun po yung una. So yun po maraming mga pagpapalang spiritual ang pinagkaloob sa atin ng Diyos at dahil sa pag-ibig niya sa atin. Mula sa anak. Mula kay Kristo. Sabi sa Kanya, kay Kristo, mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Yun po ang primary na doon sa tinataglay natin kay Kristo. Kung sa tayo pinili ng Diyos kay Kristo, tayo po ay natubos sa pamamagitan ng dugo ni Kristo na dumanak sa krusang Kalbaryo. Tanakan natin ng tayo sa mga palataya sa Kanya. At then marami pa po doon binanggit mula sa Espiritu Santo. Nandoon din, mga tinataglay natin. Nasabi po naman sa mula sa verse 13, ay ganito. Sa Kanya, kayo rin naman ay nakarinig na salita ng katotohanan, ang Ebanghelyo ng inyong kaligtasan, at kayo na sumampalataya sa Kanya. Take note of that, ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Tinanggap po natin ang tatak ng Espiritu Santo nung tayo manampalataya kay Kristo. Ako po nung manampalataya kay Kristo ay masasabi ko talagang ako na mismo ay nauunawaan ko. Ay ako'y 17 years old pa. Kaya doon po ako tinatakan ng Espiritu Santo. Pagka sinabi ko tatak, yun mo ay tatak ng ownership, ng pagmamay-ari. Para kagaya sa mga matadero, di ba? Yung mga nandoon mga baboy, baka, kambing, may mga nakahiro. Na tinatakan ng bakal na mga initials ng may-ari. Sabihin kung sino may-ari, kaya kahit magkalabo-labo yun, makikita ko kanina ang pagmamay-ari yun. Tayo din po. Kailangan may tatak ka ng Espiritu Santo para masasabing pag-aari ka ng Diyos. Para pagdating ng panahon, kung aabot sa atin, hindi ka na matatakan pa ng iba. Kayo po? Kasi meron pong mga iba pang gusto magtatak sa huling panahon. At pagka natatakan noon ng tao, wala na. Mapapahamak na siya ng lubusan. Pero tayo po, ng mga nanampalataya kay Kristo, may tatak na tayo. At yung may tatak ng Espiritu Santo. So yun po yung mga kayamanan. At hindi ko na lang po madidetalye, sabi ko mahaba po yan, kundi sa ating mga pag-aaral na lamang. Kaya ang aking pong suggestion sa mga magdi-devotion kayo sa prayer meeting o sa prayer o sa anuman, sa fellowship,
Kung maaari po kuhanin niyo sa aklat ng Efeso, ang inyong passage. Kasi yan ang tinatalakay natin throughout the month para mas lalong matatalakay. Okay po? Pumili kayo dahil mga tatalakay nito. And then, siyempre po, nag-end po si Apostle Pablo sa panalangin. Sinabi niya ang kanyang panalangin na para sa kaliwanagan. Mahaunawaan yung mga binanggit niyang yon sa buhay nito. Dahil yun po ang ipinaunawa sa kanya ng Diyos. Sabi po sa verse 15, dahil dito, sapagkat narinig ko rin naman ang inyong pananampalataya sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng mga banal. Hindi ako tumitigil lang pagpapasalamat para sa inyo na binabagit kayo sa aking mga panalangin. At ang sinasabi ko, upang may bigyan ng espiritu ng karunungan at ng pahayag. Sabihin talaga magkaroon ng revelation din. Kagaya ng Apostol Pablo na lahat ng yan na nasasabi niya ay inireveal sa kanya ng Panginoong Kristo. May binabanggit po siya sa Korinto na parang mayroon isang taong alam niya napapunta sa ikatlong langit. Diba? Sa totoo ang binabanggit niya doon, yung kanyang sarili. Siya yun, naka-receive ng mga revelations ng Panginoon. Kaya yun po ang mga napasulat niya. Kaya ang dami niya napasulat sa bagong tipan. Yun po yung mga katotohanan na kanyang unti-unti ibinabahagi sa mga mananampalataya. Okay? So yun po yung unang bahagi ng ating mga kayamanan kay Kristo. Pangalawa, so ito po pala ay hango din adapted nila, tinagalan na lang mula po sa The Bible Exposition Commentary, volume 2 ni Dr. Warren Wiersbe, sa mga kilalang pastor. Yan. And then, so, pangalawang bahagi ng ating mga kayamanan kay Kristo na tinalakay ng Apostol Pablo ay ang katayuan natin kay Kristo. So, yung una, yung mga tinataglay natin kay Kristo. Ang pangalawa ay ang katayuan, yung posisyon. Yung una ay possessions natin kay Christ, ngayon ay position natin kay Kristo o status natin sa Kanya. Una, sabi po dyan, binuhay tayo at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Diyan po sa mga verses na yan. Sinasabi po sa Efeso, dati kayo mga patay dahil sa inyong mga kasalanan. Yung po ang kalagayan natin dati. Patay tayo dahil sa ating pagkasila sa mundo nito at nung sa panahon tayo alam na natin ang mabuti at masama, ay mas napipili natin yung masama. Yung mga pagsuway, di ba? Kaya tayo rin po ay nahulog doon sa kasalanan at tayo namatay ang relasyon sa Diyos. At lahat po ng tao, dahil sabi sa Biblia, sapagkat ang lahat ng tao ay nagkasala na at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya in time po, kahit ang mga bata, wala pang buwag sa simulan, pero dumarating isang sandali, sila nagkakaroon na ng tinatawag natin muwang o pagkaunawa sa mabuti at masama. Ayun. The moment na sila ay makakommit intentionally ng isang alam nilang mali, napasama na sila kung sa nagkakasala. Okay po? So yun po, at namatay. Kailangan na rin ng tagapagligtas. Kailangan na rin ng panibagong relasyon sa Diyos. Kaya po tinatawag tayo mga born again. Bayo po ba, dati akala ko nga born again, isang bagong relihiyon. Pero hindi po, yun po mismo ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus. Sinasabi ko sa iyo, Nicodemo. Si Nicodemo po, isang relihiyoso ng panahon yun. Kumbaga sa ating panahon, parang mga saserdote, mga pari, Pero ang sabi ng Panginoon Jesus, sinasabi ko sa iyo, kailangan kayo ipanganak na muli. Kasi kahit si Nicodemo, hindi pa rin pinapanganak na muli, kahit si relihiyoso. Kahit siya isimba ng simba. Ano po? At marami po sa ating mga kababayan Pilipino ganun ang kalagayan. Palasimba, pero hindi pa ipinapanganak na muli. Ano ibig sabihin nun? Kaya sabi niya, binuhay, ibig sabihin yung pong namatay nating relasyon sa Diyos dahil sa kasalanan ay muling napabalik dahil kay Kristo. Kay Kristo po tayo binuhay. At sabi ko niya, pinaupo kasama niya sa kalangitan. Yung po ating posisyon, yung ating status. Legal position, Pinaupo tayo kasama niya sa kalangitan. Paano yun? Hindi mo tayo, wala pa naman tayo sa langit.
Pero kay Kristo po, ibig sabihin, dahil si Kristo nga po ang ulo, tayo ang katawan niya, ako kayo ba? May connection po tayo sa Kanya. Yung po, ibig sabihin, nag-re-reign si Jesus Christ, tayo rin nag-re-reign sa buhay na ito. Aring hindi pa natin lubos na nararanasan ganap na tama, pero eventually, mag-realize natin, pagka tayo nasa piling na niya talaga. Pero ngayon, nagre-reign, tayo rin ay naghahari kasama ng Kristo. Pinagaharian natin siya, yung mismong buhay natin na hindi tayo mahulog sa mga kasalanan, di ba? Yun po ang mga pinagaharian natin. Sabihin, overcome natin. Overcomers tayo. So yung po sabihin na tayo ay sigurado na, ibig sabihin, ay pinaupo na tayo sa kalangitan kasama ni Kristo. Sabihin, palangit din tayo. Okay po? We are citizens of heaven. Sabi rin niya sa ibang sulat niya, sa Pilipos naman. So yun po yung mga kailangan unti-unting lumiliwanag po sa atin. At hindi po dapat natin lang natin sa pagpunta sa church, para kagaya lang din ng dati na masabi nga lang ang Kristiyano, ay dapat nagsisimba. Diba? Hindi yung mga katotohanan yan na meron tayo kay Kristo. At yan po ay at present. Ang totoo yan. And then, number 2, tayo po ay inilapit, pinagkasundo, at ibinilang sa kanyang bayan. As sinasabi po dyan, Apostol Pablo, ang mga taga-Efeso po sa iba pa doon ay tinatawag ng mga pagano o mga hintil. Ibig sabihin lang, hindi native na Hudyo. Kasi ang Hudyo po, mga Jewish Israelites, sila po yung talagang bayan tinawag ng Diyos. Special people para sa Kanya. Pero ang layo na ng Diyos para sa Kanya, para sila mag-set na example sa mga tao para makilalaan ng mga tao pa ang Diyos. Kaya lamang, in history nakita natin, naging matigas ang ulo ng mahabang panahon ang mga Israelita. Kaya hindi na pupulpil ng ayos sa kanila. Yung mga ilan lang. Sa panahon na lang talaga ng Panginoong Jesucristo, siya rin ang Israelite. At nung mga alagad na naging alagad niya at nangaral, doon naganap yung pagiging pagkalat ng mabuting balita hanggang sa ating panahon. Ang ibig sabihin, yung dating mga Gentiles na walang pagkakilala sa Diyos, kagaya ng mga taga-Efeso at yung mga nasa Asia Minor at iba pang nakakabasa ng sulat nito. At tayo rin po ay maituturing dating mga hinipil, mga pagano. Hindi natin nakikilala ang tunay na Diyos. Sa katunayan, marami pa rin sa mga siguro, mga liblib na lugar, ang mga sinasamba pa rin ay mga anito, o mga puno, o buwan, o araw, na iniisip nila, yun ang Diyos nila. Diba? Hindi yung personal na Diyos. Pero nilapit, dati malayo ang mga hentil, dahil parang parang may racial prejudice, Ang tingin ng mga Hudyo sa kanya sarili, special sila. Parang hindi sila sasama. Sila superior sa lahat ng lahi, Pero sila ay pinarusahan ng Diyos dahil sila rin yung nagkakasalan. Kaya na-remove na yung barrier na yun. Yung parang diskriminasyon. Pamula ng ating Panginoon sa Kristo ay siyang mangaral. Diba? Nagpunta siya doon sa Samaria. Nagtaka yung babaeng Samaritana. Bakit kinakausap siya ni Jesus? Ay Hudyo si Jesus. Siya ay Samaritana. Pero doon po, pinapakita na ng Panginoon sa sugi, ito yung break na yung barrier. Na hindi na maaari na. Hindi exclusive lang sa mga Israelites ang paghahari ng Diyos, kundi para sa lahat ng tao. At ganun din. Kaya si Apostol Pablo po ay tinatawag din na Apostle to the Gentiles. Siya ang apostol para sa mga hintil. Of course, nangangaral din siya una sa mga kababayan ng Hudyo. Pero ginampanan na po yun later on ng mga iba pang alagad. Kagaya ni Pedro, ni Santiago, iba pa. Si Apostol Pablo ang talaga nangaral sa mga hintil. At marami ang nag-plant the church. So, ang pinagkasundo, sabihin dating alitan sa pagitan ng mga hintil at ng mga Hudyo na nagkaroon na ng peace, ng kapayapaan. At kabilang na rin sa bayan ng Diyos ang mga Gentiles na sumampalataya kay Kristo. Pati po tayo ngayon. Kaya iisa ang church. Iisa po.
Bagamat nadudoon po na mayroon tinatawag na National Israel hanggang ngayon. No? Nadudoon pa rin po ako, pinaniniwala doon na nadudoon pa rin yung special pagkatawag nila hanggang sa huling panahon. Pero ang church po ay kabilang na ang bawat mananampalataya, Israelite man o mga Gentiles. Yan po ang maliwanag sa sulat ni Apostol Pablo. Dahil iisa lang ang church. Iisa lang ang katawan ni Kristo. Hindi po ito nahahati sa iba't ibang grupo. Okay? Kaya naman sa kanyang panalangin dyan sa bahagi niya, ay nanalangin siya para sa kalakasan at kakayahang matalastas o malaman, maunawaan ang pag-ibig niya, ang pag-ibig ng Diyos. Nasabi po doon, ito ay ginagamit natin as benediction, nasabi doon sa verse 20, ngayon, sa kanya, aking dinadalangin na magkaroon kayo ng kapangyarihang matarok kasama ng lahat ng mga banal ang luwang, haba, taas at lalim, at upang makilala ang pag-ibig ni Kristo na higit sa kaalaman, upang kayo'y mapuno ng lahat ng kapuspusan ng Diyos. So parang may pinipicture si Pablo na dimension ng pag-ibig ng Diyos. Di ba? Ang dimension ay length, height, width, depth. Yun po, ibig sabihin gano'n. Napakalawak ng pag-ibig ng Diyos. Kailangan unti-unti natin maunawaan. Ngayon, sa kanya na makagagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa pangyarihan gumagawa sa atin, sumakanyanawa ang kaluwalhatian sa iglesia at kay Kristo Jesus sa lahat ng mga salilahi magpakailanman. Amen. Yun po yung blessing at benediction ng Apostol Pablo. Nasa kalahati pa lang ng Efeso. Pero kung ating pakasuliin, napakataas ng mga katotohanan niya, na hindi mauunawaan niya ng isang taong walang relasyon sa Diyos. Kundi lang may mga relasyon sa Kanya. Pero, kahit po tayo may relasyon sa Diyos, kung hindi po tayo magiging na unawaan niya, na mag-take time tayo para basahin ang salita ng Diyos at i-meditate, hindi din po natin maunawaan. Yung po ang kahalagahan, kaya ating pinupush ang patuloy natin pagbabasa ng Biblia at pag-meditate nito para talagang maging totoo sa atin yung mga katotohanan yon na kung sino tayo kay Kristo, ano ang meron tayo sa Kanya. Dahil makikita po yun sa ating buhay. Kung paano tayo mumuhay sa ating mga iniisip, sa ating mga sinasalita, at sa ating mga ginagawa. Doon tayo lalago sa ating buhay kay Kristo. So yun po ang overview. Overview pa lang ito yan. So yung mga detalye yan, papag-usapan pa rin po natin yan. Natatandaan po mo niya yan, dati kong nung ating January po yan. Yung dating kalagayan natin, kalagayan ko noon. So in connection naman niya sa ating pagiging lingkod. Na may relasyon pa rin sa mga dati nating buhay, di ba? Na kung tayo po, kahit tayo mananampalataya pero tayo sobra pa rin mahinain, puno ng mga pang-abala, malilit hindi makagalang sa usapan, mapagpangkin ng ibang katungkulin, mabalasik o mapagmataas, masalungat o why? Mahal lahat na tayo, simula tayo ngayon, di ba? Pero parang dala-dala natin yan. Hindi naman agad pagka tinignan mo si Kristo, bago na lahat ang ugali. Alam na bago yung ating posisyon. Okay mo ba? Pero yung behavior natin, yung po ay unti-unti tinatransform, depende sa ating pako-operasyon. Pero, siyempre, kung papapasin po, yung unang bahagi ang kapinanggit ko, yun po ay mga gawa na lang, deeds of the flesh, o yung pagiging makasari natin, full of self. Ang tingin natin, lagi tayo tama. Na okay lang kung anong mabuti sa tingin ko. Yung gagawin ko kahit nasa church. Pero kung ato mo na unawa, may iba na tayong buhay kay Kristo. We are under new management at may inaasahan ko ang Diyos na klase ng buhay at pag-uugali para sa kanyang mga anak, para sa kanyang mga disipulo, at para sa kanyang mga lingkod na maglilingkod sa kanya.
So, nakadepende po kung paano tayo tumutugon ngayon. No? Doon sa mga katotohanan yun na meron tayo kay Kristo, para magganap sa atin mula sa kaliwa, o dito sa side nito, papunta sa kabila, yung pagiging lingkod leader ni Jesus. Servant leader. Sabi sabihin na. Hindi leader na. Ang tingin sa sabi ko, di lingkod mismo. At yun po ay binigyan halimbawa ng ating Panginoon Jesus. So, mula po sa kanila, ang isang lingkod leader ay may kumpiyansa at angkop na tapang. Hindi naman yung sobrang tapang na naguhuramentado, ano? Hindi yung sapat lang na tapang, courage para sabihin ng katotohanan o manindigan. No? Siya ay nakatuong malinaw. Focus siya. Hindi siya laging puro ng gadget. At multitask palagi. Ito nangyayari tuloy, hindi effective yung ginagawa. Dahil hindi focus. No? Nasa po natin yan, distracted sa maraming bagay. Yung po apalagay ang ating panahon dahil sa mga technology na meron tayo dahil hindi natin napagbalanse. Maaasahang gumagana. Relayan mo. Talaga, pagka may usapan kayo, tutugon siya. Hindi makakatay, magbibigay siya ng sabi, ay, pasensya, hindi ko lang makakatay. Dahil may emergency. Magiging responsable siya sa kanyang pakikipag-ugnayan. Hindi, bahala. Bahala si pastor doon. Kung mayroon, And then, nakaayon sa iniata sa tungkuli yun. Tama na kung ano yung binigay sa yung function, alam mo, yun ang gagawin mo. Hindi ka hahambang sa iba na hindi para sa iyo. Maliban ipagkaloob sa iyo. So, sabihin, hindi ka too much assertive. Sa Tagalog, hindi masyadong mapakialam. Diba? Kundi kung ano lang talaga yung para sa iyo. At di pwede naman sa iyong boss, sa iyong superior kung ibibigay sa iyo. Pwede ka lang mag-suggest, pero huwag mong gagawin ng walang unang authorization, di ba? Nagagalang ko yan, kahit sa organisasyon, may mga tao po kasi na gusto nilang gawin ng marami. Kahit hindi naman para sa kanila. Kahit wala paalam. So, hindi. And then, magalang, mapagpakumbaba. And then, magpagpasako sa blessing. Dahil tayo po ay under shepherd. Kahit po ang pastor ay under shepherd ng chief shepherd, si Kristo. So, yan po yung ating unti-unti nililinaw sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Bago tayo mapunta doon, mahabang proseso sa marami sa atin. Dahil tayo, ang iba sa atin, matigas ng kalooban. No? Ika nga ay ikaw sa atin, matigas ng ulo, ganyan. Nasanay lang, gusabi. Kaya, yun nga, nasa sa atin po ang pagpili. Pero kung doon sa ating kalooban, yung pagnanais, na talagang mangyari sa ating buhay, kung ano ang gusto ng Diyos, kailangan may adjustment po tayong gagawin. Aalis tayo sa ating nakasanayan o comfort zone. Hindi yung pagka-convenient lang, kasama ka sa gawain. Pero pagka may pressure na at may commitment na mas malalim, kayo na lang. Diba? Pagka hindi na komportable ang mga requirement, ay parang ayaw na. Hindi po, ang panawagan po natin ay ano ba ang nais ng Diyos para sa atin. At ako po bilang pastor, sabi nga ay, siyempre, ikaw dapat ang magmumodelo. Ikaw ang pinaka-leader ng lahat ng gusto mo makita sa iyong pinangunahan. Kasi sinisigaw ko lagi maaga. Pero salamat kayo, may mas maaga pa rin sa akin. Talagang natutuwa talaga ako. So far naman po, pamula nang tayo mag-discuss sa mga bagay, never pa po ako nalate talaga. Kung malilit man, nagsasabi agad ako. Kaya at I believe yun, karoon naman po ng magandang epekto rin sa ating mga pinag-uusapan. At malaking mabuting bagay din po yan sa ating pagpuproduce din po ang ating mga results sa ating ministeryo. So, yun po, ano po ang kailangan natin? Yung mga blessings, spiritual blessings na yun po ang magsusolusyon dito sa unang bahagi. Now, binigyan tayo ng Diyos sa kakayahan para ma-overcome yung mga
ang Panginoong makasarili. Binigay sa atin ang Espiritu Santo para magbunga sa atin ng mga kabaligtaran ng mga bagay na tubig. Doon ang mga magiging bunga. Ang bunga ng Espiritu sa ating buhay. Yun yung makikita sa ating bilang mga lingkod. Yan. At siyempre, sa mga practical na expression ko yan, makikita yan. Una lang, sa pagdating ng maaga. Before mga practical. Saka yung unang-una, doon po sa ating guideline, yung unang-una, quiet time. Kasi, kailangan po maliwanag sa atin at personal yung ating commitment sa Diyos. Dahil kung hindi gano'n, magiging mabigat sa atin yung mga guidelines. Na parang batas ito na nagpapabigat sa atin. Pero kung dahil sa iyong pakikipag-ugnayan sa Diyos, maliwanag sa iyong kanyang salita, alam mo ang mga pagpapala niya sa iyong buhay, ay ang paglilingkod ay kasiyahan, delight. Gusto mong maparangalan ng Diyos. Kahit mahirap na ito, medyo may sakripisyo sa pamasahe. Minsan hindi pa nabibigay ka na pamasahe, ano? O kaya ay minsan hindi ka pa nauunawaan ng iyong mga kausap. No? Ikaw, misinterpret ka pa sa iyong intention maganda. Pero kasama yun eh. Kasama yun para lumabas sa ating bunga ng Espiritu at yung pagiging tunay na lingkod dito. So yan po mga kapatid, no? Ang ating tinatakbong buhay ni Kristo at napakaganda po nitong aklat ng Efeso para ipaalala sa atin na sufficient po ang Panginoon. Basahin ko na lang ito ng mabilis. Kaya ito po panalangin ng Apostol Pablo sa bawat Kristiyano. No? Dahil dito ay nilulog ko ang aking mga tuhod sa Ama na sa kanya kumukuha ng pangalan ng bawat sambahayan sa langit at sa lupa upang sa iyo ipagkaloob niya ayon sa mga kayamanan ng kanyang kaluwalhatian na kayo ipangakasin ang kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu sa pagkataong loob. Na si Kristo ay manahan sa iyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya upang kayo magpugat at magtulibay sa pag-ibig ay lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banal kung ano ang luwag at ang haba at ang taas at lalim at makilala ang pag-ibig ng Kristo na di masayod ng kaanuman upang kayo mga puspos hanggang sa buong kapuspusan ng Diyos. Ngayon, sa makapangyarihan magawa na lubhas sa gana na higit sa lahat na ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihan gumagawa sa atin, ay sumakanya nawa ang kaluwalhatian sa Iglesia at kay Kristo Jesus sa buong panahon, magpakailanman siya nawa. Diyan po sa panalangin yan, kung idinadalangin din natin yung para sa ating sarili, no? Wala pong dahilan para tayo hindi lumago sa ating pananampalataya. Kung tayo po ay hindi lumalago, hindi po sa Diyos ang kakulangan sa ating mismong sarili. Tayo ang hindi nagpo-cooperate sa Diyos. Provided na po ng Diyos ang lahat ng ating kailangan para lumago ang ating buhay kay Kristo. Ang kanyang salita, ang Espiritu Santo, at ang kapatiran. Ang alpunan, man ng palatayaan. Kaya mga kapatid, nawa po ay patuloy po natin ay i-reflect yan dahil sa ating personal na buhay. Na meron po tayong pagkatawag sa Diyos. First, individually po tayo inaasahan ng Diyos ng ating paglilingkod kay Kristo. Kaya tandaan po natin, kaya natin po, ang bawat taong nakipag-isa na kay Kristo ay nagtataglay at mararanasan ang pang-espiritual na pagpapala ng Diyos. At nararapat na namumuhay ng ayon sa inaasahan ng Diyos sa pagkatawag bilang kanyang anak, disipulo at lingkod. Yun po yung mga tawag sa atin ng Diyos. Anak tayo niya, disipulo tayo ng Kristo, lingkod tayo ng ating Diyos. Pinangangatawanan ba natin yung mga kalagayan natin, katawagan sa atin ngayon? Yan, kaya nawa po ay ating gawin ang bahagi natin dahil one day, kaya natin minensahe haharap tayo lahat sa Diyos, individually, at magbibigay sulit tayo ng ating buhay kay Kristo. Kung anong ating ginawa para dito, at sabi doon, mabuti man o masama. Yun po, magiging batayan naman ng Diyos kung tayo ba ay kanyang i-reward o
O papapasukin na lang tayo sa langit? Dahil anak naman niya tayo. Hindi na po yung kung tayo ay pa-alper o palangit. Hindi po. Tiyak na po na tayo ay palangit kung ikaw ay anak ng Diyos. Kundi yung level of rewards po ang pagbabatayan ng ating paglilingkod kay Kristo. At habang tayo po ay nasa mundo pa nito, dapat naman ay gawin na natin yung pinakamailan. Hindi natin alam kung hanggang kailan din tayo mabubuhay pa. Ako nga po, pamula po ako naging 50 plus ako ngayon. Sabi ko, ano po ba gagawin ko ang buhay ko? Hindi talagang sisikapin ko na gawin ang pinakamabuti na pwede kong gawin sa buhay nito. At kapasalamat po ako sa pribileyo na matawag na pastor, na lingkod niya. At sinisikap po ko sa aking pagkaunawa na gampanan ang aking katungkulan at ang aking pananagutan sa harapan ng ating Panginoon para talagang sa bawat gabi ay matutulog ka payapa. Kaya po ang hamon ko sa bawat sa mga kapatid po ay seryosohin natin patuloy ang ating buhay kay Kristo at tiyak na gagamitin ko tayo ng Panginoon. Doon sa ating magiging bunga sa taong ito, naniniwala ako na mas lalo pa mapaparangalan ang ating Panginoon. At sa panahon po na tayo rin mga lingkod, ay nakakaranas siyempre ng kabiguan o disappointment, bahagi po yan na patuloy nating pag-rely sa Diyos. Darating yung sandali na parang yung mga dating mga taong inaasahan mo na mag-i-encourage sa'yo, hindi. Sila pa kayo parang nag-discourage sa'yo. Diba? Darating po yun dahil ang ginagawa po ng Diyos, pagka nakikita niya parang hindi na sa Kanya ang ating lubos sa pagtitiwala o pag-asa, ay nagiging idolo po yun. Kaya gagawa ang Diyos ang paraan para unti-unti itama yun. No? Either ikaw ay ma-disappoint o kaya alisin talaga sa iyo yung mga taong iyon. No? Dahil kung ang panalangin mo, Panginoon, gawin mo po ang best para sa akin. Pagka po yun ang ating laging panalangin, ay umasa na tayo. Yung best na yun, not necessarily laging pleasant ang mangyayari sa buhay mo. Mas kalimitan po ay yung mga challenges. Dahil hinuhubog po ng ating Diyos ang ating buhay para kay Kristo. At darating ang point, kagaya po ni Haring David, minsan gusto siyang batuhin ang kanyang mga sariling kawan. Bakit? Kasi yung mga asawa at mga anak nila nakuha ng kalaban dahil sila'y sumugod sa iba ay may kumuha ibang kalaban. Kaya yung pagbalik nila, nanlupay-pay sila at parang naisip ng iba, parang sisisihin na nila si David kasi desperado na sila, nawala ang mahal nila sa buhay. Pero sabi doon, pero si David ay umasa sa Diyos. Umasa siya. At inaisip sa kanya ng Diyos, nalusog uli na yung kaaway, nakuha nila yung lahat, walang napahamak doon sa mga pamilya nila. Kaya tinulungan siya ng Diyos. May tempo na talaga sa Diyos lang tayo aasa. Kaya din po na Apostol Pablo sa sumulat ng Aklat ni Efeso, makikita po natin sa mga sulat niya, may mga tayo na tinapaliwanag niya ang kanyang pagiging apostol. Dahil pinagdududahan siya ng marami. Na yun naman hindi original apostol yan Kumbaga, masakit din po yan sa kanya. Pero sa Diyos din siya umasa. At siyempre, pinaliwanag niya ayon sa kanyang pagkatawang. Ganun din po tayo. Hindi po natin kailangan mag-react na parang gagampi tayo dun sa mga iniisip natin na nakakasakit sa atin. Paubayan natin sa Panginoon. Sabihin lang natin kung tama kung ano pagkaunawa natin. Maglingkod lang tayo. Gawin pa rin natin kung anong mabuti na paglilingkod sa ating Diyos at sa ating kapwa. Bahala po ang Diyos. Siya ang gaganti, sabi, diba? Sa Diyos po tayo umasa. Sa Kanya lang. At yun po, ang aking patuloy na hangarin at panalangin. Natitignan ko po kung tutugtog itong ito. Yan. Sa iyo lamang. Sa Diyos lamang po natin iasa ang lahat sa ating buhay. Ikaw ang lakas sa aking kahinaan, kasama ko sa aking pag-isa. Umaaliw kapag ako'y nalilito, nananatili kung ako'y ikaw. Sa'yo lamang ako'y nasa
ako'y naliligaw, nagbabangon sa aking pagkadapa, naghihintay kahit ako'y umaayaw, nagtitiyaga sa aking pagkukulang. Sa'yo lamang ako'y nasa kalangitan, lumilipad tulad ng agila, sa hangganan man doon ka magsisimula. Mula sa'yo ang lahat kong kailangan. Sa'yo lamang tulad ko'y agila, sa hangganan man doon ka magsisimula. Sa'yo lamang, ikaw lamang. Salamat po Panginoon sa biyaya mo sa amin, sa patuloy mo po na pagkalinga sa amin, ano man ang aming kalagayan. Dalayan ko po, ito po ay mararanasan namin ng lalo pang higit sa aming paglilingkod sa iyo. Ito po ang dalangin in Jesus' name. Amen. Salamat po. Pagpalain kayo.